Tinatay ang 30 bus ng Joanna Jesh Transport. Binagarahin na matapos suspindihin ang kanilang prangkisa dahil sa kinasangkutang aksidente sa EDSA. Mga driver at konduktor na mawawalan ng trabaho, umangal sa pagkakadamay sa kanila. Ilang bus na bumibiyahe 10 oras ng gabi sa EDSA na aktuhang humaharurot pa rin. Mga negosyante, hinimok ang ERC na ipatigil muna ang panibagong dagdag singil ng Meralco. Halos 4 na bilyong pisong overcharging. Tila isinisi naman ng Meralco sa ERC. Exclusive. Aktwal na kuha ng engkwentro sa pagitan ng militar at NPA sa Compostela Valley. Dating BNP Comptroller Eliseo de la Paz kusang humarap sa ombudsman kaugnay sa investigasyon sa kontrobersyal na biyahe nila sa Russia. Todo iwas sa tanong ng media. Pisong rollback sa gasolina at diesel. Ipatutupad ng Eastern Petroleum bukas ng umaga. Lotte B Plus W Koala Biscuit at Lotte Chocolate Snack Koala Biscuit nagpositibo sa melamine base sa pagsusuri ng BFAD. Matapos ang swimsuit na lechugas, Alicia Mayer, plastic wrap naman ang isinuot para sa kampanya ng PETA laban sa pagkain ng karne. At Tony Boy Cojuangco, apektado ba ng mga intriga tungkol sa kanila ni Gretchen Barreto? Mula sa GMA Network Center, si Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, iginarahin na po ang lahat ng bus ng mga kumpanyang Joanna Jesh at Amtrak Transport. Dahil po yan sa malagim na aksidente bunsod ng karerahan ng mga bus sa EDSA na ikinamatay ng isang doktor. Nasampahan na rin po ng reklamo ang driver ng bus. Ang pamilya naman ng doktor ay desidido na makamit ang katarungan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Sir, paulit lang. Hindi, pinatatawag yung mga driver, pinababalik na sa garahe yung mga bus. Kasalukuyan nakapilang ilang Joanna Jesh bus sa FTI Terminal sa Bicutan nang itawag sa kanilang dispatcher ang abisong pinagagarahin na ang kanilang mga bus alinsunod sa suspensyon ng kanilang operasyon. Saklaw ng suspensyon mula sa LTFRB ang 22 bus ng Joanna Jesh at 10 bus ng Amtrak Transport na pag-aari pareho ng isang Crescenciano Mahila na kasalukuyang nasa Amerika. May mga biyahe itong mula Alabang hanggang Navotas o Fairview. Pakiusap ngayon na iba pang driver ng Joanna Jesh bus. Huwag daw sana silang idamay sa kasalanan ng isa nilang kasamahan. Wala kami magagawa, sir, kung yan ang desisyon nila. Kaso, problema, wala kami makain yan. Sa isang bus, 4 ang empleyado niyan, 2 driver, 2 konduktor. Sa 32 na yun ang taong mawawala ng hanap buhay within 1 month. Pakiramdam pa nila tila na pag-iinitan sila ng mga traffic enforcer. Marami sa kanila natiketan kahit daw sa mga maliliit na atrasong karaniwang pinalalampas sa mga traffic enforcer. Kakapirasong bagay, tikitan ka na kagad. Katulad ngayon, may nangyaring aksidente. Sino ba may gusto na aksidente? Bakit lahat kami kailangan madamay? Isang namatay at 4 ang nasaktan ng araruhin ng Joanna Jesh bus, ang isang Mercedes-Benz at 2 pang bus. Isa sa nasaktan si Engineer Lowell Grado. 1 buwan daw muna siyang hindi makakapagtrabaho matapos mabalian ang braso. Pasahero siya ng commuter bus at siya raw ang pumara kung kaya tumigil ang commuter bus. Pero hindi sa loading bay, kundi sa gitna raw ng EDSA. Tumilapon siya sa estribo sa lakas ng pagkakabangga. Kung minsan, hindi naman natin maiwasang magpatakbo ng mabilis. Kaya lang dapat nandun lang sana sa lugar. Kami po'y biktima rito. Wala po kaming kinalaman sa aksidenteng nangyari. Katunayan, inireklamo ng commuter bus ang Joanna Jesh sa LTFRB para sa napinsala nilang bus sa aksidente kahapon. Sinampahan na kagabi ng reklamong reckless imprudence resulting in damage to property with homicide and multiple physical injuries si Martinito Madrid, ang driver ng nakabanggang bus. Sa inisyal kasing investigasyon, masyado raw matuloy ng pagpapatakbo ni Madrid. Inamin niyang humaharurot siya para makauna sa mga pasahero na mangyaring aksidente. Kung isang driver ka na tatay-tay ka sa EDSA, hindi ka kikita. Kung paunahin mo ng mga kalaban mo na parehas ng ruta mo, hindi ka kikita. Hindi magsisisi ka na wala pa rin. Magsisisi mo na ako, nandyan na eh.
Humingi na raw siya ng dispensa sa pamilya Sarabia kahapon at humihingi rin siya ng dispensa sa publiko sa kasalanang hindi raw niya sinasadya. At sa mga kapwa driver ng Joanna Jess na apektado rin ngayon na nangyari. Alam nila na driver sila. At alam rin nila na darating talagang ganyang pangyayari sa bawat isa sa kanila. Huwag lang silang masyadong iyakin. Batay sa autopsya ng medico legal, namatay si Dr. Francisco Sarabia sa pagkakasunog ng kanyang kotse. Pero nabagok din daw ang ulo nito matapos salpukin ng kanyang kotse nang rumaragas ang bus. Desidido naman ang pamilya Sarabia na makamit ang hustisya para sa namatay na kaanak. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. 30 araw ang ipinataw na suspensyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga bus ng Joanna Jess at sa Amtrak Transport. May himutok po ang mga empleyado ng dalawang kumpanya. Bakit daw kailangan silang madamay sa kasalanan ng iisa lamang na kasamahan nilang driver? Nakatutok si Maki Pulido. Tanghaling tapat inihatid ng LTFRB ang suspension order laban sa Joanna Jess at Amtrak Transport. Thank you. Araw lang yan, di ba? Masaya sa akin. At sinalubong ito ng mga galit na driver. 30 araw kasing bawal pumasada ang 32 bus ng kumpanya na biyahing EDSA. Parusa ito sa pagkarera ng Joanna Jess at Amtrak bus sa EDSA Martes ng gabi na ikinamatay ni Dr. Francisco Sarabia. Sa pagdinig sa October 28, magpapaliwanag ang bus company kung bakit hindi dapat tuluyang kanselahin ang prangkisa nito. Iisa lang ang may-ari ng Joanna Jess at Amtrak. Dapat yung kaligtasan ng pasahero at saka yung disiplina dapat ipairal. So in the meantime, pinagpapahinga muna kayo. Unahan sa pasahero ang isa sa mga nakikitang dahilan ng DOTC kaya't pasaway at nagkakarera ang mga bus driver sa EDSA. Pumuporsyento kasi ang driver at konduktor sa kita ng bus kada araw. Pag-aaralan pa ng DOTC kung paano ayusin ito pero sa ngayon, ang utos ni DOTC Secretary Leandro Mendoza sa LTO, kanselahin na agad ang lisensya ng mga pasaway na driver kahit first offense pa lang. Ang control dito kasi nasa driver's license. So yun ang hihigpitan natin at yung violation ng reckless driving, especially kung public transport yan, immediately canceled kagad yung mga driver's license. Sabi naman ng ilang may-ari ng bus na aming nakausap, hindi porsyentuhan ang problema, kundi ang mismong ugali na ng driver. Hindi rin naman daw papayag sa regular na sweldo ang mga driver. Hindi papayag yun. Pag naka 8,000 sila, ang konduktor na merong 800. Magkano naman kung salary basis ang kukunin mo? 350 lang. 350. Lagi namin ine-emphasize yung road courtesy. Si Roberto Garduse, 8 taon ng driver ng bus sa EDSA. Itinanggi niyang nagkakarera sila para mag-unahan sa pasahero. Pero aminado siyang pahirap na ng pahirap kumuha ng pasahero sa EDSA. At dahil dito, umuunti ang inuuwi nilang pera sa kanilang pamilya. Paano kung natikitan pa kami ng MMDA, gaya ng reckless, 500. Kung kikita lang kami ng 600 sa isang araw, 100, kainan na namin sa EDSA, wala na kami sa pamilya, gutom na. Nangungupahan pa kami ng bahay, tubig, kuryente, bayad. Wala na. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kapapangyari lang po ng malagim na aksidente sa EDSA pero tila hindi nagbabago ang paraan ng pagmamaneho ng mga driver ng bus. Umaarangkada pa rin po sila. Inamin sa GMA News ng isang driver ng Joanna Jess Transport na kailangan talaga nilang humarurot para kumita ng malaki. Nakatutok si Ian Cruz. Madaling araw kahapon ang maganap ang malagim na aksidente dahil sa umunoy nagkakarerang bus sa EDSA. Pero kahit sariwa pa ang aksidente, tila walang pagbabago ang bilis ng takbo ng mga bus sa EDSA. Sa pag-iikot ng GMA News, 10 oras ng gabi sa EDSA, marami pa ring bus ang sige sa arangkada. Nakatsyempo kami ng bumibiyahing bus ng Joanna Jess. Minabuti ng GMA News na sumakay dito. Banayad at maingat ang patakbo ng driver na si Ronald Dacubar. Ayon kay Dacubar, wala pang abiso sa kanila ang kanilang kumpanya kaugnay sa suspensyon, kaya bumabiyahe pa sila. Hindi rin daw sila dapat madamay sa nangyari sa kasamahan ng driver na si Martinito Madrid. Siya na lang dapat ang parusahan, huwag na lang kaming madamay kami na may mga pamilya kami. Ayon naman sa ilang pasahero, pati sila, mapeperwisyo kung hindi makakabiyahe ang mga Joanna Jess bus. Sa dami pa naman ng pumapasok. Siguro 1,000 yung isang araw pumapasok palabas ng FTI. Oo, sigurado yun, mahirapan kami mga pasahero.
Pero aminado ang isa pang driver ng Joanna Jess Bus